Alright, gandang gabi po sa ating lahat mga grasa. So sa ngayon ay mayroon tayong dinadala dito sa bahay, itong isang Honda Beat. Ito po ay hindi na po siya umaandar mga grasa, no? At mayroon namang team mix dito mga grasa, no? Na CDI type, bali dalawa po. Ang isa lang po ay may-ari dito. At mayroon naman po tayong XRM dito na dinadala, hindi po ito umaandar. Hindi po siya makrang mga grasa, no? Pero sa ngayon ay focus muna tayo dito sa isang Honda Beat na hindi rin maandar. Mabalikan natin itong XRM pagkatapos natin magawa itong ating Honda Beat. At bala kong gawin ito ng video para masundan naman ninyo kung paano natin ito mabigyan ng solusyon. So mga grasa, no? So, maraming salamat sa inyong panonood. Ito pakita natin. Yan po, hindi po siya makrang, no? Yan, kahit pa nakapatong tayo. So, babalikan natin ito pagkatapos magawa itong ating Honda Beat mga grasa. Ito muna ang ating unahin kung bakit, ano ba ang dahilan kung bakit hindi po siya mandar. Tingnan natin. So, yan po mga grasa, no? So, yan, hindi siya mandar. Alright, since di siya mandar ay buksan natin itong kanyang pinaka-cover para makita natin kung may kurente na ba lalabas dito mga grasa sa kanyang spark plug. So tanggalin muna natin ang kanyang spark plug para matest natin kung mayroon bang kurente na lalabas dito. So bali, yan po ang kanyang spark plug, no? Okay naman. Hindi po siya basang-basa ng oil. So yun po. Yan, unahin natin ang kanyang high tension wire kung mayroon bang kurente na lalabas dito. So yun po. Ay ano po, dito tayo sa bandang kabila magplastar. Sorry sa aking busis, ay medyo nalagnat po ako mga grasa. Kumuha tayo ng pliers para hindi tayo makurente. So yan, subukan natin kung mayroon ba. Okay, meron lang. Since meron lang lumabas ng kurente, ay punta tayo dito sa kanyang pinaka spark plug at spark plug cap. Tingnan natin kung may kurente bang lalabas dito. Tingnan natin kung may present of volts ba. Kapag mayroon lang na lumalabas na kurente dito sa kanyang spark plug, ibig sabihin ay okay lang. So tingnan natin kung mayroon bang voltahe na labas dito, mayroon bang kurente. Gamit tayo ng pliers, baka makurente tayo. So tingnan natin. Yan, observe dito sa dulo ng spark plug. So yan, mayroon lang siya mga grasa. So yan, tingnan natin kung okay ba ang kanyang kurente. So okay lang. So ibig sabihin ay okay lang ang spark plug at ang cap, okay lang mga grasa, no? So punta tayo dito sa kanyang carburetor. Linisan natin, tingnan natin kung baka dito lang ang pinaka problema. So tanggalin man natin ito mga grasa, ang kanyang U-box. So ganito lang ang gawin mga grasa, no? Linisan lang, bugahan lang hangin. Siguraduhin na walang nakasagabal, walang mga rumi kasi baka mag-flooding mga grasa. Ito ang pinaka-importante. Baka mag-flooding po ang carburetor natin. Kasi yun po, natambay ito ng matagal kasi hindi daw mandar. So yun po, subukan natin ito pagkatapos ma-symbol natin itong carburetor niya. Kung mandar ba siya o hindi, baka barado lang siya ang dahilan kung bakit hindi siya mandar mga grasa. Minsan dito lang sa carburetor. Kaya yan po, mag step by step tayo mag troubleshoot para maalam natin kung ano pa ba ang dapat nating tingnan bago tayo pumunta sa iba pang mga maaring hypothesis ng ating mga problema sa ating mga motor mga grasa, para mabigyan natin ng solusyon ng ating customer.
So yan po mga grasa, no, higpitan man natin itong ating carburetor. Pagkatapos ay subukan natin siya na paandarin bago tayo mag-proceed sa trouble mga grasa, kung ano pa ba ang kanyang problema pag hindi siya umandar pagkatapos natin itong kanyang carburetor mga grasa. So yun po, ingat-ingat sa pagtrabaho. At ito na, natapos ko na nailagay ang carburetor. Tinatanggal ko muna itong kanyang air cleaner para makapag-choke tayo dito manual mga grasa. Yan, para walang sagabal. So yan po mga grasa, no, manlagyan natin ng hose dito. Ang mga hose dito ay nilagyan natin ng mga bolts para walang singaw siya. Kasi convert na po ito mga grasa, no? Hindi na siya vacuum type, hindi na po siya yung carburetor na orig. Bali, hindi na po siya diaphragm mga grasa. Convert na po natin ng 26mm na carburetor. So dito tayo sa kabila, subukan natin na paandarin mga grasa kung okay na ba siya, kung andar ba siya. Iyon muna natin ang susian. So yun, andar naman siya, pero kailangan pang takpan ng carburetor para yun po ay umandar po siya. So bali, tingnan natin ang kanyang adjustment ng minor kung okay ba siya. Aray, patay po siya mga grasa. Sa nakita natin, patay po siya. So ang solusyon natin dito, diskartehan natin ito, tanggalin natin ang kanyang pinaka minor. At yun po, minsan dito lang ang singaw. Tingnan natin. Baka wala na po, singaw na po dito sa kanyang pinaka-thread. Maaring lagyan natin ito ng o-ring o di kaya ay mag-remedy po tayo kung ano ba ang ating magagawa dito. Tingnan natin ang kanyang pinaka-spring dito sa adjustment ng minor. So yan po, natanggal na po natin. So bali, ito na yon. So lapit natin ang camera para makita. So ito po yun mga grasa, no. So yan. So itong parte na to ay dito yan sumingaw. So marami na po ako na encounter dito, sumingaw dito sa bandang hangin. Mag-adjust tayo, mamamatay ang motor. So ito po ay mag-remedy po tayo dito. Maaring lagyan natin ng o-ring, pero sa ngayon po ay maglagay lang po tayo ng teflon dito. So yan, bugkusan na po natin ng teflon. Yan, para hindi na sumingaw. Dito natin lagyan ng teflon. Bali, remedy lang po tayo dito. Pag makahanap tayo ng o-ring, lagyan natin ito mga grasa. O di kaya ibili tayo ng bagong repair kit kasi mayroong o-ring yan na mga dala sa carburetor. So yun po, since kailangan ng gamitin ng may-ari, ay yun na, diskartihan na lang po tayo dito. So yan. So yun po mga grasa, no, ang diskarte natin dito, remedy. Muna tayo kasi kailangan gamitin ng may-ari. So yun po, ibalik natin dito sa carburetor at subukan natin siya kung okay na ba siya mga grasa. Ibalik muna natin. Then higpitan naman natin ang pole bago tayo mag-adjust ng 1.5 turn pabalik mga grasa. So yon, balik natin 1.5 complete turn. Yan po mga grasa, no? Subukan natin na pandarin kung okay na ba siya. Alright, okay na po ang kanyang under mga grasa, no? I-adjust din ng konti ang kanyang minor, ang kanyang throttle, ang gas. So yun po mga grasa, no? Ay, okay, hawak muna itong tangke na Sprite.
Okay, hawak muna. Yan, okay na siya. So parang singaw lang yung muffler pero hindi yan muffler mga kagrasa, no? Itong pinaka hose niya ang yung singaw ito. So bali ilagay natin muna sa air cleaner para maayos yung tunog ng andar, para pakinggan natin at ma-adjust natin ang tamang-tama ang minor. So yan po, ilagay man natin sa kanyang air cleaner dito. So itong hose na to ang maingay, parang muffler, parang tambutso na sumisingaw. So yan po, ilagay man natin dito para tumahimik siya. Kasi yan po, maingay na maingay. Yan, tumahimik na. Okay na siya mga kagrasa. Alright, so success tayo sa ating ginagawa mga kagrasa. Sana mayroon kayong natutunan. Dito lang ang kanyang pinaka-problema sa kanyang carburetor. So, ganun lang po mga kagrasa ang ating ginagawa. Sana mayroon kayong natutunan sa ating mga sinishare na video. Thanks for watching. Greg Chan po mga kagrasa.